Sa isang exclusive report, diskumpiyado ang ilang former PNP officials sa naging entrapment sa Batangas, maging sa katauhan ni Ala John Michael Zarate, ang driver ng naturang van. Sa kanila kasing masusing investigasyon, hindi raw kapanipaniwala na kakagat si Zarate sa 6,000 na bayad bilang driver, gayong ito ay isang ex-US Army. Pensyonado ng daang-daang dolyares at CrossFit coach ng kilalang maimpluwensyang mga politiko at A-list celebrity. Ito pa ang isa sa mga shocking revelation. Tila napansin ng maraming netizen na certified mayaman raw talaga ang nasabing driver dahil sa kanyang naging interview kung saan konyo o slang ang kanyang pananalita at alam kung may accent ba ito o wala. Tila nakapagpataas pa ito ng kumpiyansa sa maraming netizen na naniniwalang planado o scripted ang nasabing entrapment. Wala rin daw kasi talagang maniniwala na ang isang ex-US Army ay kakagat sa 6,000 na bayad sa kanya bilang driver at sa kasama pang palad, tila nahuli pa ito sa Batangas. Wala pa man sa 24 oras, tila kalaboso na ang di-umano'y kasinungalingan ng DILG Secretary na si Ben-Hur Abalos batay sa mga komento at revelasyon sa tunay na pagkatao ng driver ng naturang van na may laman ng 13 billion worth of shabu na nasamsam sa Batangas. Narito ang buong detalye ng balita kung saan kinaladkad ng pangalan ng DILG Secretary na si Secretary Ben-Hur Abalos at ang di umano'y kasinungalingan nito matapos mabuko ang tunay na pagkakakilanlan ng driver ng nasabing van na may laman ng 2 toneladang shabu na kinilalang si Ala John Michael Zarate, isang ma-influensyal na CrossFit coach at dating ex-US Army na tila nakapagtatakang tumanggap ng 6,000 bayad bilang driver ng nasabing droga. Narito panoorin ang full video. When I got there, that's how I think kami, and then sabi mo na natin ko. Then I realized, where he is gonna sit, this kid sunod na lang daw ako. Okay, and then honestly, I was just trying to make money, that's it. Ibinuking na ng kilalang international foreign relation expert at political blogger na si Sas Rogando Sasot ang di umano'y kasinungalingan hindi lamang ng Marcos administration kundi lalo na ng Department of Interior and Local Government o DILG na pinamumunuan ni Secretary Abalos dahil matapos ang tila historical raw na paghuli sa isang van na may laman ng 13 billion worth of shabu. Tila mas kontrobersyal ang driver ng nasabing van nang mapag-alaman ni SAS na ito pala ay dating US Army. Kilala rin bilang fitness coach ng ilang mga A-lister celebrity at may influensyang kaibigan ng ilang mga kilalang kongresista. Sa kanyang full Facebook post, ibinulgar ni Sas Rogando Sasot na tila planado raw talaga ang nasabing entrapment sa Batangas City kung saan nahuli si Ala John bilang driver ng nasabing van na di umano'y may bayad raw na 6,000 piso. Pagkataga ng maraming netizen, bukod sa paano raw nagkasya sa nasabing van ang mahigit sa 2 toneladang shabu na nasamsam sa Batangas, paano ang US Army at di umano'y pensyonadong tao mula sa Amerika ay kakagat sa 6,000 bayad bilang driver. Kilala rin daw si Ala John Michael Zarate bilang malalapit na kaibigan ng ilang mga sikat na politician at A-lister celebrity. Tulad nga raw ni Robbie Domingo na noong pang 2016 ay kakilala na si Ala John at matalik na rin kaibigan. Ayon sa kanyang full Facebook post, "This is Ajalon Michael Zarate, the driver of the van. I did some background check and Ajalon or Ajalon is a US Army Health Fitness Liaison certified fitness instructor. Yeah, that is the person, a US Army soldier turned CrossFit trainer." How exactly an ex-US Army turned CrossFit trainer become the driver of a van containing 13 billion worth of shabu? Ayon pa kay SAS, tila mukhang malapit rin daw sa mga kongresista o politiko si Ajalon dahil nakita na ito minsan na kasama
ang asawa ng TV actress na si Aramina na si Dave Almarines, isang multi-millionaire businessman. Narito pa ang revelasyon ng maraming netizen kung saan ikinagulat ang tunay na pagkakakilanlan ng driver ng nasabing shabu na nakamkam sa Batangas City worth 13 billion pesos. Ayon sa pool report ng isang netizen online, script 101 failed. Gagawa na lang maikibabaw nila na buko pa agad. Paano nagkasya ang 2 toneladong droga sa photon van? Mga bobo ba kayo? Ni kahit anong gawin mong siksik sa loob ng van na yan, di magkakasya ang fulgurant dyan. At sa lahat ng shabu entrapment, ito ang napakaayos na shabu. Nakasalansan pa at hindi itinago kung saan man. Karaniwan kasi diba sa mga sapatos, vault, abandonadong building, iba sa pagkain. Ito, napaka-expose, nakasupot lang at naka-tupperware pa. Natimbog na. Ginagago niyo ba kami? Tanging script yan? Palpak. Bakit? Una, sabi ni Abalos na huli sa checkpoint ang van. Kung droga yan, bakit ka dadaan sa checkpoint? Tanga ba yung driver at hindi nakita ang checkpoint and bakit isa lang siya o isa lang ang pulis na naroon? Ano yun? Alam agad na may mahuhuli na 13 billion worth of shabu-shabu? Second, grabe ang bilis ni BBM. Nandoon agad sa Batangas. Lunes na Lunes, lakas ng tama mo press. And ang shocking pa dito, yung driver ng van. Yung konyo na mukha namang hindi naghihikahos at kakagat sa 6K na bayad para maging driver. Sino maniniwala na papatusin ng isang ex-US Army? Yes, pensyonado po si Ajalon Michael Zarate, ang driver na nahuli sa Batangas, and he is also well-known fitness instructor ng mga A-list celebrity. Example trainer yan ni Robby Domingo at Congressman Dave Alamerines, multi-millionaire husband ni Aramina. He also launched his fitness journey through vlogging. So how come na ang isang ex-US Army na well-known fitness coach din na kumikita ng dolyar at barkada ng mayayamang tao ang papatos sa 6K as a driver na sa kasamaang palad na huli pa na may dalang 2 toneladong droga? Administrasyon na to, ginagawang tanga ang mga Pilipino. Ano bang pakay ni BBM sa pagpapalabas niya na ito? Dahil ba takot siya na magpa-drug test kaya iniiba ang usapan? O baka namang nanginginig na siya sa mga nangyayari sa may isug rally at babala sa kanya ng mga Duterte na hindi siya tatagal sa pwesto kapag patuloy ang pandarambong nito sa mga Pilipino. Nakakahiya ang ginagawa nila. Kitang-kita sa pagmumukha ni Abalos at BBM na kahit sila hindi alam ang sasabihin dahil listado na sila. Kundi ba naman mga tanga, kukuha na lang ng driver yung konyo pa. Halata pang hindi tatanggap ng 6K kasi ukod ng yaman at former US Army with lots of connection sa mga artista at congressman. Ang tatanga, mga walang kahihiyan. Unquote. Sa naging revelasyon na ito ay tila tiyak nga raw na makakalaga ng pangalan ni Secretary Abalos ng DILG matapos mapag-alaman ang tunay na pagkakakilanlan ng driver ng nasabing van na may lula ng 2 toneladong. Para sa karagdagang update ng balitang ito, tutok lang sa Pambansang Balita Channel. Thanks for watching.